Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, kapatid po ninyo sa ating Rabbi Yeshua, na muli, magbibigay na naman po ng aral mula po sa ating Rabbi. Kaya tayo po ay magpasalamat dahil sa napakaraming gustong makarinig sa salita ng Rabbi, tayo po yung isa sa nabiyayaan. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong maiksing lapis at papel dahil lagi po nating sinasabi ito po ay mas maganda kaysa po sa mahabang memorya. Ano po? Naway ang pagpapala po ng ating Rabbi ay sumainyo pong lahat sa mga nakikinig ngayon sa ating messenger at sa mga manunood sa susunod na araw o sa susunod na oras sa mga nasa Facebook at sa mga nasa YouTube. Naway mapapurihan po ang ating Rabbi Yeshua sa lahat ng ating mga ginagawa. At maalala po sana natin na pasalamatan ang Rabbi sa aral na maririnig po natin. At kung maapakan man po ng Rabbi ang ating mga paa, tayo po sana ay huwag magalit. Ano po? Huwag magtampo. Kundi ito po'y tanggapin natin na pagpapala sa Rabbi. At ito sana ay magamit natin para po mabago ang ating mga saloobin sa buhay at tayo po sana ay lalong makaluwalhati sa pangalan ng ating Rabbi at ng ating Amang Yahweh sa lahat ng ating mga ginagawa. Ano po? Kaya simulan na po natin ang aral ng ating Rabbi. Alam po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi na po bago sa atin na tayo po ay makaranas ng mga tinatawag na mga pagsubok sa buhay. Yung mga tinatawag nating mga alalahanin sa buhay ay hindi na po bago. Pero ang tanong, sa bawat aral ba na naririnig natin sa Rabbi, tayo ba ay natututo? At sa mga pagsubok o mga karanasan natin sa buhay, ito ba'y ginagamit natin para matuto tayo sa mga susunod nating gagawin? At ito po yung gustong iparating ng Rabbi. Ano po? Dahil ang pamagat na ibinigay ng Rabbi sa ating aral sa araw pong ito this is my Exodus. Ito daw po yung ating pag-alis. Katulad po ng ginawa ng ating Rabbi, siya po ay nagbigay ng pagpapala sa bayang Israel. Nang ialis po niya ang bayang Israel sa kanyang paghihirap at pagkaalipin sa loob ng mahigit 400 taon. Biniyayaan po ang bayang Israel na makaalis po sa kanyang tinatawag na kahirapan at kinasasadlakan. At ito rin po ay gustong ibahagi sa atin ng Rabbi na kung kayo man po ay may dinaramdam na mga alalahanin sa buhay, mga suliranin sa buhay, mga pasakit sa buhay, ito na sana yung masasabi ninyong, this is my Exodus. Ito na sana yung inyong araw para kayo po ay makaahon sa inyong kinasasadlakan. Ito na sana yung araw na kayo ay makarinig ng pag-asa sa buhay na hindi dito matatapos ang inyong kwento. Ang araw po sanang ito ay maging dahilan para tayo po ay magkaroon ng panibagong pag-asa. At matalastas po sana natin na ang ating Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua ay hindi po nagkulang sa pagbibigay sa atin ng aral at mga salita para po tayo maging maayos sa ating buhay. Dahil sa pag-aayos po ng buhay po natin, doon po natin maaalala na ang Ama ay nagpapala sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Talastasin po natin ng kwento ano po ng ibinigay ng ating Rabbi para po sa tinatawag nating this is my Exodus. Siya po ay nagbigay ng mga halimbawa dito na sana ay maunawaan natin ng kwento. Bagamat ito ay narinig nyo na marahil, pero ito ay gustong ipaalala muli ng Rabbi ang dahilan ng kwento. Kung bakit paulit-ulit kung minsan
na inyo itong maririnig dahil maaaring hindi pa tayo natututo nung una natin itong marinig. Ang unang kwento po dito yung Exodus ni Jose. Now, alam natin ang kwento ni Jose, ano po? Lalo na sa mga women's ministry. Abay, ako po'y walang masasabi sa women's ministry. Sila po ay patuloy na nag-aaral. Pero sa mga hindi pa po nakarinig ng kwento, sa kwento ni Jose, ang kwento po ni Jose, siya po yung pangalawa sa bunso ng anak ni Israel. Siya po yung panganay ni Raquel. At dahil siya po ay panganay ni Raquel at si Raquel ay paboritong asawa sa lahat ng 4 na asawa ni Israel, si Jose po yung kanyang tinawag na paboritong anak din. Siya yung tinatawag na apple of his eyes. At dahil doon, nagkaroon ng tinatawag na pananaghili ang kanyang 10 kapatid. At dahil po sa pananaghili na yaon, ito po ang ginawa nila. Genesis 37 verse 27. Ito yung kwento. At ito yung sinasabi nating Exodus ni Jose. Ito. Genesis 37 verse 27. Ito. Dahil sa pananaghili ng kanyang 10 kapatid, ito ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa verse 27. Hali kayo, sabi ng kanyang mga kapatid, at atin siyang ipagbili sa mga Ismailita dahil po sa pananaghili. Ito ang nagagawa ng isang pananaghili. Huwag sanang mangyari ito sa atin, ano po? Na sa ating pananaghili, tayo po'y makagawa ng isang kasamaan sa isa nating mahal sa buhay. Huwag naman po sana. Sabi niya, ipagbili natin siya sa mga Ismailita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya'y ating kapatid at atin din namang laman. At dininig siya ng kanyang mga kapatid at nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga taga-Midyanita at kanilang isinampa si Jose o Joseph sa balon at ipinagbili nila si Jose o Joseph sa mga Ismailita ng 20 pilak at dinala si Jose sa bayang Ehipto. Alam po, si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid ng 20 putol na pilak. Now, ganun ba lamang kahalaga ang buhay ni Jose para sa kanyang mga kapatid? Now, ito pong Exodus ni Jose ay hindi po gawa ng kanyang sariling kusa, kundi ito'y gawa mismo ng kanyang mga kapatid. Now, dito po natin mababanag, mga kapatid, na sometimes ang ating mga nararanasang mga pighati at suliranin sa buhay ay hindi natin gawa. Gawa ito kung minsan ng ating mga mahal sa buhay. Or yung mga tao na nakapalibot sa atin. Now, ang tanong, paano natin kakabakahin ang pagsubok na ibinigay sa atin? Bagamat ito'y hindi dahil sa ating mga gawa. Ito yung kwento ni Jose. Dahil nang si Jose ay ipagbili ng kanyang mga kapatid ng 20 putol na pilak, ganoon lamang hinalagahan ng kanyang mga kapatid ang kanyang buhay. Ganoon kaigsi, ganoon kababa ang tingin ng kanyang mga kapatid sa kanyang buhay. At siya ipinagbili ng 20 silver. At dahil po sa kanyang pagkakabenta, si Jose po ay nakarating sa Ehipto. At yung kwento, siya po ay binili din ni Potifar na isang pinunong kawal sa bansang Ehipto. At si Jose ay alam natin ng kwento,
naging alipin ni Potifar. Pero hindi po natapos doon ang kwento ni Jose. Dahil si Jose, habang siya po ay nasa piling ni Potifar, siya naman ay inakusahan ng asawa ni Potifar. At dahil dito, si Jose ay nakulong after na siya ay maging alipin ni Potifar. Now, imagine ninyo ang balakid sa nangyaring buhay ni Jose. Yung kanyang tinatawag na kabagabagan sa buhay. Paboritong anak ng paboritong anak nung una. Dinamitan pa ng kanyang ama ng sari-saring kulay na balabal. Ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Naging alipin and then nakulong. Sa isang kasalanang, again, hindi niya ginawa. Nakulong po si Jose ng 12 taon. Ganon po katagal ang ginawang paghihinagpis ni Jose sa kulungan. Bagamat hindi po siya nagkasala sa kanyang sariling gawa. Pero, alam po ninyo, hindi po siya nakalimutan ni Amang Yahweh. At hindi rin po nakalimot si Jose sa kanyang Elohim at Ama. Dahil maski pagkatapos ng 13 taon sa kanyang paghihirap sa bayang Ehipto, hindi po siya nakalimot na tumawag sa kanyang ama na ipinamana ng kanyang ama. Hindi po siya nakalimot. At nang mangyari po yung sinasabing Exodus ni Jose, nang siya po ay hirangin ni Faraon na maging gobernador pagkatapos na maipaliwanag ni Jose ang panaginip ni Faraon na walang sino mang makapagpaliwanag, dito po nangyari yung pag-alis ni Jose sa kanyang kabagabagan, yung kanyang Exodus, dahil sa pagpapala ng ama na ibinigay sa kanya. Now, ang tanong, anong ginawa ni Jose sa kanyang Exodus? Ito po, Genesis chapter 41. Talastasin po natin kung ano ang naging gawa ni Jose matapos po siyang pagpalain ng ama at itaas ni Faraon bilang gobernador ng buong Ehipto. Ito, Genesis 41 verse 39. Ito. Sabi nito, at sinabi ni Faraon kay Joseph, yamang ipinabatid sa iyo ng Elohim ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ito ay pagkatapos na ipaliwanag ni Jose or Joseph ang panaginip ni Faraon. Kaya sabi niya, ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang buong bayan. Sa luklukang hari lamang mas mataas ako sa iyo. Now, alam po ninyo, dito po natin makikita yung sinasabi nating kapangyarihan ng Ama. Bagamat si Jose po ay ipinagbili, naging alipin, nakulong ng walang kasalanan, pero ginamit po ng Ama ang nangyaring masasabi nating pagsubok sa buhay ni Jose para po maibantog ang kanyang pangalan. Dito po natin makikita na yung pangyayari sa ating buhay na sa tingin natin ay dilobyo sa buhay natin, bagyo sa buhay natin. Pwede po itong gamitin ng Ama para po sa kanyang kaluwalhatian at tayo po ay pagpalain niya after na maranasan po natin yung sinasabi nating bagyo sa buhay natin. After 13 years, naging gobernador po si Jose. Matapos na umiyak si Jose ng 13 taon
sa pagkakalayo niya sa kanyang ama, naalala po siya ng ama at itinaas ang kanyang ulo para maging gobernador ng bayang Ehipto. And then dumating ang punto na ang kanyang mga kapatid ay pumunta rin sa Ehipto. At dumating yung punto na nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid na siya pala yung ipinagbili ng kanyang mga kapatid ng 20 pilak na ginto. Pero ang tanong, naghiganti kaya si Jose nung puntong makilala ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga pagkakamali? Ginamit ba ni Jose ang pagpapala ni Amang Yahweh para parusahan ang gumawa ng sinasabing bagyo sa kanyang buhay nang siya po'y ipagbili sa bayang Ehipto? Now, dito po natin matatalasas mga kapatid ko ang aral na ibinibigay ng rabay. Na kung minsan tayo po ay makakaranas ng sinasabi nating mga pagsubok at mga bagyo at suliranin sa buhay na hindi natin gawa ng ibang tao. At kung paano po natin haharapin ang ganong pagsubok sa buhay natin at kung paano natin susuklian yung mga gumawa ng masama sa atin ay dito po tinitignan ng Ama. Kung tayo po ba yung sinasabi niyang pinili niyang mapalad para bigyan niya ng pagpapala? Ganito pong ginawa ni Jose. Chapter 50, verse 20. Ito, ang ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid. Even after na maipaalala ni Jose ang ginawang kabuktutan ng kanyang mga kapatid. Kabuktutan ka ako dahil ipinagbili siya ng 20 pirasong pirak. Ganun lang kahalaga ang ibinigay nila sa buhay ni Jose. Kaya itong ginawa ni Jose after na malas niya sa kanyang mga kapatid ang ginawa ng Elohim sa kanya sa bayang Ehipto. Verse 20. Sabi po niya, at tungkol sa inyo, meaning sa kanyang mga kapatid. Anong sabi niya? Ang inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. So hindi nakalimutan ni Jose ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Hindi po natin makakalimutan ang kasamaang ginawa sa atin. Hindi po natin makakalimutan. Pero, hindi po tayo nagtatanim ng galit. Bagkus na sa atin yung sinasabing pagpapatawad. Hindi natin makalimutan. Pero ito'y naging bahagi na lamang ng buhay ni Jose. At ito yung isang dahilan para makilala ni Jose ang pagpapala ni Amang Yahweh. Alam niyo kung bakit? Itong sabi ni Jose. Ang ipinilagay niyong kasamaan laban sa akin, sabi niya, ngunit ipinilagay ng Ama na kabutihan. Yun po yung titignan natin. Na dahil sa ginawa ng Ama, na pagpapala sa atin after na maranasan natin yung sinasabing kahirapan ng buhay, kahirapan ng tinatawag na emosyon, yung ating kinikimkim na galit, ito po ay nawala dahil ang sinasabi nating kapighatian na naranasan natin sa buhay ay ginawa ng Ama na kabutihan para sa atin. Kaya tayo hindi nakakaisip na gumanti sa mga gumawa ng mga kasalanan sa atin. Tandaan po ninyo, ang Ama ay makapangyarihan para gawing mabuti ang inisip ng mga gustong gumawa ng masama sa atin na kasamaan. At dahil dito, anong ginawa ni Jose? Sa pag-alis niya sa kanyang Exodus, anong kanyang ibinigay na kapalit sa ginawang kabuktutan ng kanyang mga kapatid? Ito, verse 21. Kaya nga, sabi niya,
huwag kayong matakot. Aking pakakanin kayo at ang mga bata. At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila ng may kagandahang loob. Anong ipinalit ni Jose? Sa kabuktutan ng kanyang mga kapatid. Nagbigay balik po siya ng kabutihan. Inalagaan po niya at pinakain ang kanyang mga kapatid sa bayang Ehipto dahil siya ang gobernador nung panahon nila. Hindi po nagkulang si Jose sa kanyang mga kapatid. Ito po yung Exodus ni Jose. Na bagamat siya'y ginawan po ng kabuktitan ng kanyang mga mahal sa buhay, ibinalik naman niya ay kabutihan dahil sa pagpapala po ng Ama doon sa nangyari po sa kanya. Iyon po yung aral na gustong iparating ng Rabay. Na kung tayo man po'y makakaranas ng ganong mga pagsubok na gawa ng ating mga sinasabing mga mahal sa buhay na nagbigay sa atin ng pighati sa buhay, naway ibalik ng Ama na kabutihan. At tayo din naman ay magpala sa mga gumawa nito sa atin. Sunod pong kwento. Kwento po ni Moses. Kilala natin si Moses, ano po? Now, si Moses po ay isang angkan ng Levita. At si Moses po ay ipinanganak ng ang mga Israelitang mga batang lalaki ay pinagpapatay dahil ayaw ng mga bansang Ehipto na lalong dumami ang kanilang lahi. Dito po ipinanak ang ating kwentong si Moses. Now, ayon sa kwento, nang ipanganak po si Moses, siya po ay inilagay sa basket at ipinaanod sa ilog ng Ehipto. At itinakda naman po ng Ama na huwag mamatay si Jose at malunod. Dahil sa araw na si Moses ay dinala ng kanyang ina para ipaanod sa ilog, akma naman pong naliligo ang prinsesa ng bayang Ehipto. At itong nangyari sa kanya, Exodus chapter 2 verse 9. Ito ang sabi po ng prinsesa. At sinabi ng anak na Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. Ang nag-alaga din po kay Moses ay ang kanyang sariling ina. At dahil ang ina ni Moses din ang nagpalaki sa kanya, therefore, iniaral din ng kanyang ina ang kanyang pagiging Israelita at pagiging anak ni Amang Yahweh. Ano po? At ang bata ay lumaki, meaning si Moses, at kanyang dinala sa anak ni Faraon. At siya'y inaring anak. Anong ginawa kay Moses? Inaring anak ng prinsesa ng Faraon. At pinangalanan siyang Moses dahil siya ay mula sa tubig. Si Moses po ay nabuhay bilang isang prinsipe sa Ehipto for 40 years. 40 years po na nabuhay sa karangyaan si Moses. Samantalang ang kanyang lahi at ang kanyang mga magulang ay naghihirap po. 40 years na prinsipe si Moses. Lahat ng kanyang gusto, papalakpak lang yan dahil ganun ang kalakaran doon sa bansang Ehipto pagtatawagin ng kanilang mga alipin. Ganun ang ginawa ni Moses din. Magagandang damit, mga anik-anik naranasan ni Moses for 40 years. And then, eto ang nangyari. Eto naman yung Exodus ni Moses. Verse 21. Verse 11. At sabi niya, at nangyari na mga araw na yaon, nang malaki na si Moses, when Moses is 40 years old, na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ng atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Hebreo, na isa sa kanyang mga kapatid. Nakakita siya ng isang Ehipsyo na nananakit sa isang Israelita. Anong ginawa ni Moses?
Etong ginawa ni Moses. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhangin. At the blink of an eye, pumatay si Moses bilang pagtatanggol ayon sa kanyang pangunawa sa kanyang kapatid na Israelita. Now, tandaan po natin, si Moses ay prinsipe sa Ehipto nang ginawa po niya ito. At anong nangyari? Verse 15. Nang mabalitaan nga ng Faraon ang bagay na ito, meaning ang pagpatay ni Moses sa isang Ehipsyano, ay minithi niyang patayin si Moses. Nang malaman ito ng Faraon, dahil ang ginawa ni Moses is murder sa kanilang batas. At dahil dito, kailangan ding mamatay si Moses. Kaya anong ginawa niya? Pero si Moses ay tumakas sa harapan ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madian at siya umupo sa tabi ng isang balon. Just a snap of the finger, ang karangyaan ni Moses ay nawala sa isang iglap dahil sa ginawa niyang pagpatay sa isang Ehipsyano. Nawala po yung karangyaan ni Moses. At dahil dito, siya po ay naging takas na bilanggo, takas na mamamatay tao sa bayan ng Ehipto. Siya po ay naging palaboy at naging tagapastol nang siya po'y makarating sa Madian for how many years? For 40 years ay nabuhay si Moses din sa buhay ilang na napakalayo sa kanyang kinalakihan na buhay prinsipe. Now, imagine ninyo ang contrast ng buhay ni Moses. Ang paghihirap po ni Moses sa ilang for 40 years ay sarili niya pong gawa. Dahil sa kanyang pagpatay sa Ehipsyo, na supposedly, kung titingnan natin, hindi naman dapat mangyari. Nangyari po dahil sa kanyang kaagresibo, sa kanyang pag-iisip na pagtanggol ang kanyang kapatid, pinatay po niyang Ehipsyo. At ito'y gawa ni Moses. Ang kanyang sinasabing Exodus ni Moses, yung kanyang paghihirap at kung paano niya ito tatakasan, siya po yung may gawa. Ito'y taliwas doon sa paghihirap na nangyari kay Jose. Dahil kay Jose ay gawa ng ibang tao at ito'y pagsubok ng Ama. Samantalang kay Moses, ito po'y sarili niyang kusa. Kumuha po siya ng bato na ipinukpok sa kanyang ulo. Ito po yung sinasabi natin na maling desisyon sa buhay kung minsan na tayo ang gumagawa ng sarili nating paghihirap. Now, ang tanong, paano tayo aalis sa kahirapang tayo ang may gawa at paano tayo matututo? Yun ang question. Now, hindi nagtatapos ang buhay ni Moses nang siya po'y tumakas papunta sa Madian. Doon po sa Madian, siya po'y naging isang mamamastol. Naging shepherd po si Moses. For 40 years, bagamat hindi na siya prinsipe, siya rin naman po'y nabuhay. Pero hindi na katulad nung una, na hindi na naghihirap. Dito, pag hindi siya magpapawis, hindi siya kakain. Doon sa Madian, kinasyan naman po siya ng Ama. Siya'y nakapag-asawa at nagkaanak sa Madian. And after 40 years, nakita ni Moses ang kahalagahan ng buhay sa isang pagiging prinsipe at sa isang pagiging pastol. Nalaman ni Moses kung paano makibaka sa buhay. Dito natuto si Moses kung paano ang magiging salubin ng isang tunay na may pagpapalang mula sa Ama at may takot sa Ama.
Dahil after 40 years, anong nangyari? After 40 years, Exodus chapter 3 verse 10. Ito ang nangyari. After 40 years, ito naman yung pagpapala ni Moses. Sabi niya, chapter 3 verse 10, Exodus, sabi niya, halika ngayon. Ito'y si Amang Yahweh nang kausapin niya si Moses sa mababang punong kahoy. Sabi niya, halika ngayon. At ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. After 40 years sa ilang, naghirap si Moses, nagtrabaho, nagpawis para sa kanyang pagkain. Siya yung dating prinsipe. Dahil sa kanyang kagagawan, ganito rin kung minsan ang nangyayari sa ating buhay, sa ating tinatawag nating maling desisyon, yung ating tinatamasang masasabi nating kaalwanan sa buhay sa maling desisyon at the blink of an eye, para tayong nawalan ng tinatawag na pagpapala. Sa maling desisyon, tayo ang kumuha ng bato na ipinukpok sa ating ulo. Now, kailangan nating harapin yung ginawa nating mali. Kung ilang taon hindi natin alam na pagpapakasakit dahil tayo ang may gawa. Pero after sana na maranasan natin yung sinasabing kabayaran ng ating mga maling desisyon, kapag tayo pumuli ay naalala ng Ama, natuto na sana tayo sa buhay. Dahil after 40 years, now hindi agad tinawag ni Amang Yahweh si Moses. Nung katatakas ni Moses, hindi po siya tinawag ni Amang Yahweh. Bakit? Hinayaan siya ni Amang Yahweh na matuto kung paano yung sinasabing kabayaran ng mga naging gawa ni Moses. Tinuruan niya muna si Moses kung paano magpakumbaba. Tinuruan niya kung paano mabuhay sa kanyang sariling pawis. Tinuruan ni Moses kung paano maging patience. Tinuruan si Moses kung paano matuto sa buhay. For 40 years. Now, imagine ninyo ang panahon na iginugol ni Moses para lang matuto. Sa ating panahon, ilang taon bago tayo matuto sa buhay? At sasabihin nating susunod na tayo sa Ama. Dahil after 40 years, anong sabi ni Amang Yahweh sa kanya? Halika! Ngayon ay handa ka na. Uutusan kita uli sa Ehipto. At dahil po doon, dahil sa mga naging karanasan ni Moses sa ilang, dahil sa naging karanasan ni Moses nang siya'y pumatay po ng Ehipsyo, dahil sa karanasan ni Moses na mamuhay bilang prinsipe, naging handa po siya nang tawagin siya ng Ama para ialis ang bayang Israel sa kanyang pagkaalipin. That is His Exodus. At alam po natin ng kwento na ginabayan ni Moses ang bayang Israel for how many years? For another 40 years. Pero siya po ay naging mabuti at tapat na lingkod ng Ama. According sa salita ni Amang Yahweh, si Moses ang pinakamaamong tao na namuhay dito sa lupa. Wala na pong aamo kay Moses. Wala na pong babait kay Moses, yun pong sabi. At dito po, pinatunayan ni Moses yung kanyang Exodus ay naging dahilan niya para umangat ang kanyang kinalalagyan sa harapan ng Ama. Sana ganun din po tayo, Kung tayo man po'y kumuha ng batong pamukpok sa ating ulo dahil sa ating maling desisyon, huwag po nating sisihin ang sino man. Sisihin po natin ang ating sarili. But it is done. Tapos na po yung kwento. Ang gawin natin ay harapin natin kung ano man po yung magiging kabayaran
ng pagkuha natin ng batong ipinukpok sa ating ulo. Manalig po tayo sa Ama, katulad ng ginawa ni Moses. For 40 years nanalig siya kay Amang Yahweh na hindi siya pababayaan. For 40 years nanalig si Moses na muli siyang tatawagin ng Ama. Kaya umasa po tayo na after na maranasan po natin yung sinasabi nating pagkabagok ng ating ulo, tayo ang may gawa. Tayo po, sana ay mas maging matatag sa ating buhay. Yung mali nating desisyon sa ating buhay, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga trabaho. Pag nangyari na po, wala na kayong magagawa. It is done. Ang magagawa na lang po nating dapat gawin is pick up the pieces. Ayusin po natin yung natitira nating pagpapala. At kalimutan natin yung nakaraan at magsimula ulit tayo ng bago. Pero pag sinabi kong kalimutan ang nakaraan, huwag niyong kalimutan yung aral na nakuha ninyo. Kalimutan niyo yung pagkakamali na huwag niyo sanang ulitin. At tayo sana ay natuto. At sana kapag tayo ay naalala uli ng Ama, tayo po sana ay mas magiging matatag sa buhay dahil sa naranasan nating siphayo na tayo din ang may gawa. Ano po? So makikita po natin yung contrast. Ano po? Kanina si Jose, pagsubok mula sa Ama dahil ang kanyang kapighatian ay galing sa ibang tao. Itong sumunod, pagsubok kay Moses, pero siya ang may sariling gawa ng kanyang kapighatian. Pero natuto din siya at the end of the day. Sumunod pong kwento. Kwento po ni Naomi. Now, sa mga kababaihan, alam ko kilala nyo si Naomi. Sa mga hindi pa po nakakilala, ito po ang kwento ni Naomi. Ano po? Naomi is aklat ni Ruth. Now, dito po sa aklat ni Ruth, chapter 1, verse 1, ito ang kwento ni Naomi. At nangyari ng mga kaarawan ng mga humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain, meaning sa lupain ng Yehuda. At isang lalaking taga Bethlehem, Yehuda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab. May panahon daw na nagkagutom sa Israel. At dahil gutom, walang makain, meaning walang ulan, tagtuyot, umalis ang mag-amak o mag-anak na taga Bethlehem, Yehuda. At sila'y pumunta sa Moab, karatig lugar. Siya, meaning yung lalaki, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. So, 4 silang mag-anak. Ano po? Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. Ang pangalan ng babaeng asawa niya ay si Naomi. Ang pangalan ng kanilang dalawang anak ay si Mahalon at Chilion. Okay. At sila'y tumira sa Moab. Now, sometimes may pagkakataon na tayo din ay lilipat ng tirahan. Ano po? Looking for a greener pasture. Yan ang gusto nating sabihin. Dahil sometimes iniisip natin palaging mas mayabong sa kabilang ibayo. Yan lagi nating sinasabi eh. Now, ang nangyari, nang sila po tumira sa Moab, nagkasunod-sunod po yung sinasabi nating dagok sa buhay. Namatay po yung asawa ni Naomi na si Elimelech. Now, nag-asawa ang kanyang anak na si Mahalon at si Chilion. Pero hindi rin nagtagal, namatay si Mahalon, namatay din si Chilion. After so many years. So, kwento mahigit 10 taon. So, just after more than 10 years, namatay po yung 3 lalaking mahal sa buhay ni Naomi. Now, imaginin po ninyo ang dagok na yun sa inyong buhay kung mangyayari. Wag naman sana. Pero sabi nga natin, saka lang natin maaalala ang pagpapala ng Ama pag ito'y wala na.
Huwag naman sana. Dahil nang ito'y mangyari kay Naomi, ano po? Ito yung kanyang dagok sa buhay. Now, ang tanong, paano yung kanyang pag-i-exodus? Paano siya makakaalis sa kanyang dagok? Now, ito po'y hindi gawa ni Naomi. Ito po'y pinahintulutan ng ama bilang pagsubok kay Naomi. Now, alam ko po na sometimes, kung meron man pong dagok sa buhay natin ang mararanasan natin na napakahirap nating mapaglabanan, yung mawalan po tayo ng mahal sa buhay. Totoo po. Now, tayo pong lahat ay itinakdang mamatay. Ang hindi lang po natin alam kung kailan. Kaya gugustuhin man natin o hindi, it's either tayong mauuna o yung mga mahal natin sa buhay. Ang tanong, paano tayo babangon uli kapag ito'y nangyari sa atin? Kaya, nang mapag-isip-isip ni Naomi na ang kanyang lugar na napuntahan na bayan ng Moab ay walang iginanda sa kanyang buhay, anong naisip ni Naomi? Naisip ni Naomi na bumalik muli sa kanyang bayan. Bumalik uli si Naomi sa kanyang bayan. Pero sa kanyang pagbabalik, bagamat nawalan siya ng asawa at 2 anak na lalaki, mayroon naman siyang inuwi. Na masasabi natin siguro pag-asa sa kanyang buhay. Pero nang makarating po si Naomi sa kanyang bayan, ito po ang sinabi ni Naomi. Ruth chapter 1 verse 20. Ito po ang sabi ni Naomi. Tataas ko sa verse 19. Sa gayoy yumaon silang dalawa, meaning si Naomi at ang kanyang manugang na si Ruth. Kaya nang sila'y dumating sa Bethlehem, at nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay nagtaka sa kanila. Buong bayan, bakit? Dahil bumalik si Naomi. At sinabi ng mga babae, ito ba'y si Naomi? Naalala nila ngayon si Naomi. Now, ito naman ang sinabi ni Naomi. Verse 20. At sinabi niya sa kanila, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. Anong sabi ni Naomi? Meaning dala-dala pa ni Naomi yung kapaitan na nangyari sa buhay niya, na namatay ang kanyang 3 mga mahal sa buhay, asawa at 2 anak. Kaya sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawaging Naomi, tawagin niyo na lang akong Mara. Now, sometimes sa hikbi ng ating mga puso, mga kapatid ko, sa siphayo na nararamdaman natin, talagang iisipin natin, wala nang natitira sa ating pag-asa. Yun ang pakiramdam ni Naomi. Kaya sabi ni Naomi, tawagin niyo na lang akong Mara. Anong ibig sabihin ng Mara? Kapaitan. Yun ang nararamdaman ni Naomi. Bakit? Verse 21. Ako'y umalis na puno. Meaning nang siya po'y umalis ng Yehuda, 4 pa sila. At hindi pa sila naghihirap. Alam po ninyo, kapag kasama ninyo yung mga mahal sa buhay, regardless kung kayo po'y maghirap o hindi, masaya pa rin ang buhay. Bakit? Dahil sama-sama kayong mag-anak. Yun pong tatandaan po ninyo, ano po? Kung merong other way para mapanuto ang inyong buhay, iwasan po ninyo ang magkahiwa-hiwalay. Yun po yung napakasakit na magiging gawain natin sa buhay. Ano po? Naranasan ko yan for 21 months nung ako'y narito sa Amerika na ako lang. Kaya sabi ko sa aking kapatid sa Romano, never again na mangyari ito sa iyo sa akin. Ganon din po sana sa inyo, ano po? At kung tayo man po'y mawalan ng isang mga mahal sa buhay, huwag po sana nating sisihin ng Ama sa nangyari sa atin.
Pinahintulutan ng ama for reason na hindi pa natin alam. Ito ang alam ni Naomi. Sabi niya, ako'y umalis na puno. At ako'y iniuwi ni Amang Yahweh na walang dala. Now, tinanggap ni Naomi. Si Amang Yahweh ang nagbigay. Sabi ni Naomi, si Amang Yahweh ang kumuha. Pinaalis niya akong puno. Sabi niya, pinabalik niya akong wala. Tinanggap ito ni Naomi. Tinanggap ni Naomi ang kanyang kapalaran. Sabi, bakit ninyo ako tinatawag na Naomi? Yamang si Amang Yahweh ay nagpatutuo laban sa akin at dinalamahati ako ng makapangyarihan sa lahat. Tinanggap niya na ito'y pinahintulot ni Amang Yahweh na mangyari sa kanya. Kaya ang una po nating dapat gawin ay tanggapin po natin kung ano ang binigay ni Amang Yahweh sa atin. Tanggapin po natin. Pero kung tayo po'y nananampalataya, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil bagamat umalis si Naomi, na sa kanyang pangunawa ay wala, may ibinigay naman si Amang Yahweh na pagpapala sa kanya. Ibinigay niya si Ruth na kanyang manugang, na kanyang anak din dahil siya dahil asawa ng kanyang anak. Now, ano pong nangyaring kwento? Si Ruth po ang naging gabay ni Naomi sa kanyang buhay. Si Ruth ang bumuhay kay Naomi. Si Ruth ang nagtrabaho para kay Naomi. Yun ang pag-asa ni Naomi. Bagamat siya'y dumating na wala at sinabing siya'y pinarusahan ni Amang Yahweh, hindi po nagkulang si Amang Yahweh na ipaalala kay Naomi. Naomi, hindi pa matatapos dito ang iyong buhay. May pag-asa. Kaya kapag naririnig po ninyo ang aral na ito at kayo man po'y nasa gitna ng inyong kabagabagan, sa gitna ng inyong mga pagkasiphayo, hindi pa po natatapos ang inyong kwento. Hanggat kayo pa po ay humihinga, lagi sinasabi ng aking inang, habang may buhay, may pag-asa. May dahilan ng Ama kung bakit kinuha ang ating mahal sa buhay. Alam nyo, nang mamatay si Pastor Isaac dito sa Louisiana, talagang ganun din ang tanong, bakit kinuha mo Amang Yahweh ng napakaaga si Pastor Isaac? Yun po napakalaking katanungan dito. Ganon din po siguro sa inyo pag kayo po'y nawalan ng mahal sa buhay. Yung aking inang na nawalan ng 4 na anak na lalaki. Ganon din katanungan niya, bakit namatay yung aking mga anak? Namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang mga kapatid. Pero sa kwento po ni Naomi, hindi po nagkulang ang Ama na magbigay kay Naomi ng pag-asa. At ito'y nakita ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth. At nang dumating yung araw na maalala ni Amang Yahweh ang paghihirap ni Ruth, etong nangyari. Ruth chapter 4. Eto. Verse 14. At sinabi ng mga babae kay Naomi, kailan nangyari ito? Nang si Ruth ay mapangasawa niya si Boaz na kamag-anak ni Naomi. At nang sila'y ikasal, nagkaanak sila ng isang lalaki. Kaya itong sabi ng mga taong bumati kay Naomi before na nagsabing, tawagin nyo na lang akong Mara, sabi ni Naomi. Pero nang dumating ang kanyang tinatawag na apo na niya, dahil anak na rin niya si Ruth, itong sinabi ng mga babae kay Naomi, pagpalain ka nawa ni Amang Yahweh na hindi ka binayaan sa araw na ito na mawalan ng malapit na kamag-anak at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Ang lahi daw ni Naomi ay maging bantog sa lahi ng Israel.
At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya, at siya'y mahigit pa sa iyo kaysa sa 7 anak. Ang manugang mong si Ruth, sabi ng mga babae, ay mahigit pa sa 7 anak na lalaki. Meaning si Ruth ang nag-alaga na kay Naomi after mamatay yung kanyang mga mahal sa buhay at mga anak. At maliban doon, biniyayaan pa ni Ruth ng apong lalaki si Naomi. At anong ginawa ni Naomi? At kinuha ni Naomi ang bata at inihilig sa kanyang kandungan, at siya ay naging yaya. Nakita ni Naomi yung kanyang apot na alagaan pa niya. Ito ay si Obed, na anak ni Ruth at ni Boaz. At kay Obed nagmula si Jesse. At kay Jesse nagmula si David. At kay Haring David nagmula ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. So makikita po natin ng kwentong ano po. Mula sa kapait-paitang Naomi na nagpatawag na ng pangalang Mara. Pero hindi po siya pinabayaan ni Amang Yahweh. Dahil sa kanyang pagtitiwala na siya'y hindi makakalimutan ni Amang Yahweh, binigyan siya ng isang Moabita. Hindi sa lahi ng mga Israelita, kundi mula sa Moabita. Magmumula. Nagmula sa kanya ang pagiging ina ni Obed, na siyang lola ni Jesse, lola ni David, at kanununuhan ng kalulalulahan kakusana ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. That's Naomi's Exodus. Yung Exodus po ni Naomi sa pag-alis niya sa kanyang kapighatian, tinanggap po niya na parusa sa ama. Pero at the same time, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Dahil may nakita siyang pag-asa nang sumama sa kanya si Ruth bilang kanyang manugang na anak. Dito po natin makikita, mga kapatid ko, na talasasin po natin yung nangyayari sa ating buhay. Hindi po isinasara ni Amang Yahweh ang ating pag-asa even after the fact na siya ay nagpahintulot na mawalang maaga ang ating mga mahal sa buhay. Mayroon pong pag-asa. At yun po yung titignan natin sa ating buhay. Yung pag-asa na iniwan ni Amang Yahweh para tayo ay manatili sa Kanya at umasa sa Kanyang pagliligtas balang araw. Ano po? So, this is Naomi's Exodus sa kanyang kapighatian na napalitan ng pagpapala dahil sa kanyang pagtitiwala kay Amang Yahweh. Dito po natin makikita ano po, na ang naghihintay sa pagpapala ng Ama ay may mahihintay na pag-asa. Ano po? Sunod na kwento. Ito. Siguro naman kilala nyo ito. At ito'y lagi kong idinadagdag dahil gusto kong maunawaan natin ang kwento niya. Kwento ni David. Now, kilala nyo si David, ano po? Now, si David ay piniling hari mula sa maliit na angkan ni Jesse. Siya po ay naging hari ng bayang Israel after Saul. Bata pa lang po si Jesse. Siya na po'y pinili ng ama. David. Ang kwento po dito, nang naging tanyag na po na hari si David, nang si David na po ay nakapagtayo na ng kanyang palasyo, nang si David na po ay nagkaasawa ng 6 at nagkaanak na ng napakarami, nang si David ay tinitingala ng kanyang buong bayang Israel, dito po gumawa si David ng kanyang sariling bato na ipinukpok sa kanyang ulo. Ito po yung kwento ni David. Ano po? Alam natin ang kwento ni David. Ano po? Na nang si David ay matapos na gumising sa kanyang pagpapahinga sa kanyang palasyo,
At habang siya ay nagmamasid sa balkonahe ng kanyang palasyo, nakita niya ang isang babaeng naliligo. Bagamat siya ay may 6 na asawa, kinuha niya ang babaeng naliligo na yon at kinuha niyang asawa. Now, even after na malaman ni David na ang babaeng kukunin niya ay asawa ng kanyang kawal. Now, imagine ninyo ang pakiramdam ni David. Siya ay may 6 na asawa. Ipinagtanong pa niya kung sino yung babaeng nakita niyang naliligo. At sinabi sa kanya, ito'y asawa ni Uriah na iyong sundalo. Now, hindi po tumigil si David doon, Now, makikita natin na kung minsan ang puso ng tao ay may kabuktutan. Bagamat masasabi nating napakabuti ni David, pero at that moment, walang kinilala si David maliban sa kanyang sariling tinatawag na lust. Ano bang Tagalog ng lust, darling? Pagnanasa. Now, 6 na po ang asawa ni David dito. Bakit hindi na lang niya pinatawag ni David yung kanyang 6 na asawa? Bakit pinagnasaan pa niya yung nag-iisang asawa ni Uriah? Kaya alam niyo po yung kwento na sinabi ni Nathan, Haring David, sabi ni Nathan, ako'y may kwento. May isang mayaman at napakaraming tupa. Siya'y kinikilala sa bayan dahil siya'y napakayaman. At itong mayaman na to, sabi ni Nathan, may kapitbahay. At itong kapitbahay niya, sabi niya, may nag-iisang tupa. Mahal na mahal ng kapitbahay na ito ang kanyang nag-iisang tupa. Kinakanlong pa nga niya ito. At kasama niya sa pagtulog. Minsan, sabi ni Nathan, may naging bisita yung mayaman. Pero, imbis na kumuha doon sa kanyang mga tupa na ihahanda sa kanyang bisita, anong kinuha niya? Yung nag-iisang tupa ng kanyang kapitbahay. Nang marinig ito ni David, abay, nagalit si David. Anong sabi ni David? Dapat mamatay ang taong ito dahil sa kanyang kabuktutan. Yun ang sinabi ni David. Pero ano pong sinabi ni Nathan? Ikaw yun, Haring David. Ikaw yun, Haring David. Na imagine ninyo, bilang isang hari ay ginawa ito ni David. Ito ang Exodus ni David. Kumuha siya ng kanyang sariling bato na ipinukpok sa kanyang ulo. At nang mangyari ito, ito ang sabi ni mangyari sa kanya. Pangalawang Samuel, chapter 12, verse 8. Ito. Chapter 12, verse 8. Ibinigay ko sa iyo, David, sabi ni Nathan. Ito ang sabi ni Amang Yahweh kay Nathan na sabihin kay David. Ibinigay ko sa iyo, David, ang bahay ng iyong hari, mga asawa ng iyong hari, sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ng Israel at ng Yehuda. At kung totoong kakaunti pa ito, sabi ni Amang Yahweh, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. David, sabi ni Amang Yahweh, pinili kita bilang hari. Ibinigay ko ang sangbahayan ng iyong haring si Saul. Binigyan kita ng maraming asawa. Binigyan kita ng maraming kayamanan. At kung kulang pa ito, sabi ni Amang Yahweh, ibibigay ko pa, sinabi mo lang sana. Kung humiling ka lang sana, sabi ni Amang Yahweh, dadagdagan ko kung ito'y kulang pa. Now, imagine ninyo, yung paghihinagpis din ni Amang Yahweh sa kanyang disappointment kay David. Ito yung sinasabi nating, to whom much is given, much is required. Napakataas po ng ibinigay na pagtitiwala ni Amang Yahweh kay David. Dahil alam ni Amang Yahweh na si David ay mabuting hari. Pero that moment
na gumawa si David ng kanyang tinatawag na pagnanasa. Kinuha niya si kinuha niya si Bathsheba na asawa, and worse, pinapatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. Now, dito po natin makikita yung kabuktutan ni David. Hindi po natapos sa pagkuha niya sa asawa. Ipinapatay niya si Uriah. Kaya dahil dito, anong sabi ni Mang Yahweh? Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ni Amang Yahweh? Bakit, David? Alam niyo, sometimes, sa atin pong buhay, pag tayo na po yung nasa tuktok ng ating tagumpay, sometimes yung ating pag-uugali o yung ating desisyon sa buhay, sometimes nabubulagan na tayo. At wala na tayong nakikitang tama maliban sa ating mga salita. Bakit? Dahil tayo ay nasa tuktok ng ating kasaganaan, nasa tuktok ng ating tinatawag na kaalwanan sa buhay, nasa maayos na pedestal ang ating kinalalagyan, feeling natin lahat ng ating sasalitain ay tama. At wala nang tayong makikitang mali sa ating gagawin dahil ang iniisip natin, tayo ay tama. Ito nangyari kay David that moment ng kanyang tinatawag na pagnanasa. Kaya ang sabi ni Amang Yahweh, bakit iyong niwalang kabuluhan ang salita ni Amang Yahweh? Na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin. Iyong sinagatan ng tabak si Uriah na Hittiteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang iyong maging asawa. Iyong pinatay siya ng tabak, meaning si Uriah, sa mga anak ni Amnon. Now, dinggin natin ang parusa ni David sa kanyang ginawang kabuktutan. Ngayon nga, sabi ni Amang Yahweh, ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sangbahayan. Bakit? Sapagkat iyong niwalan ng kabuluhan ako. Now, hindi sinasabi ni Amang Yahweh kay Uriah o kay Bathsheba, hindi. Sinabi ni Amang Yahweh, niwalang kabuluhan mo ako. Bakit? Si Amang Yahweh ang nagbigay ng pagpapala kay David para maging hari. Kaya nang ginawa ito ni David, kay Amang Yahweh siya nagkasala. Kaya sabi, niwalang kabuluhan mo ako. Iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Hitteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sangbahayan. Can you imagine that? To whom much is given, much is required. Napakalaki po ng pagtitiwala ni Amang Yahweh. And yet, ito po'y ipinagwalang bahala ni David. Kaya sabi niya, hindi mawawalan ng tabak sa iyong sangbahayan. Magtitindig ako ng kasamaan laban sa iyo mula, again, kanino? Mula again sa iyong sariling sangbahayan. Kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata at aking ipagbibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ng iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Sapagkat ginawa mo ito ng lihim, ngunit aking gagawin ang mga bagay na ito sa harap ng buong bayang Israel sa harap ng araw. Imaginin po ninyo ang consequences ng kasalanan ni David. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban kay Yahweh. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ni Yahweh ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay, David. Sabi ni Nathan. Pero, ang consequences ng action mo ay mararanasan mo sa buhay mo dahil hindi mo binigyang halaga ang pagpapala ni Amang Yahweh. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ni Amang Yahweh upang magsipanungayaw. Yun ang napakalaking kasalanan ni David. Ang ipanungayaw ang pangalan ni Amang Yahweh dahil ito ay iluhin ni David, pero gumawa siya ng kasamaan sa harap ni Amang Yahweh.
Nangyari po ba yung mga ibinigay na kaparusahan ni Amang Yahweh kay David at walang nagawa si David? Nangyari po. Pinagsamantalahan ng kanyang anak ang kanyang sariling anak na si Tamar. Pinatay ng kanyang anak ang sarili niyang kapatid na anak ni David. Sinipingan ni Absalom ang mga asawa ni David sa tuktok ng kanyang palasyo. And then nag-rebelde si Absalom para agawin ang korona ni David. And after that, pinatay din si Absalom. Ito ay naging kabayaran sa kasalanan ni David. Hindi po nagsalita si David sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. At yung kabayaran na hiniling ng ama, wala pong nasalita si David. So mga kapatid ko, dito po natin makikita na ang pagtitiwala ni Amang Yahweh sa atin ay ganun din. At sana tayo po'y huwag magkamali sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Huwag po tayong kukuha ng sarili nating bato na ipupukpok sa ating ulo. That is, should be, yung sinasabi nating, ding, 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 ding. Babala. Na kapag nagpadala ang ama ng babala, maunawaan sana natin na ito'y babala para ayusin natin ang ating buhay. Ano po? Huwag nating gayahin si David sa kanyang pagnanasa. Ito lamang po yung naging kasalanan ni David. Ayon sa kwento. Again, maliban doon sa kanyang pagbibilang ng census, pero ito yung pinakamalaki niyang kasalanan na talagang hindi niya, kumbaga ay talagang iniyakan niya. Basahin niyo ang kwento doon sa Salmo chapter 51 kung gaano iniyakan ni David ang ginawa niyang pagkakasala kay Amang Yahweh. Ano po? So yun po Exodus ni David. After this, naglaylo si David. Ginawa pa rin niya ang kanyang pagiging hari. Pero wala po siyang nagawa doon sa ginawang kabayaran ni Amang Yahweh, hiniling ni Amang Yahweh na kabayaran sa kanya dahil sa kanya naging kasalanan. Namatay po si David na patuloy na nananampalataya at talagang pinagsisihan po ni David ang kanyang nagawang kasalanan. Yun po yung kagandahan kay David. Natuto po siyang humingi ng kapatawaran at nagpakumbabang loob bagamat siya po'y hari. Hindi po siya nagmaktol o nagtampo kay Amang Yahweh dahil sa ginawa ni Amang Yahweh na pagsingil sa kanya. Pinatawad po si David, pero hinayaan po ni Amang Yahweh na singilin siya. Singilin niya si David. What do you mean? Pero siningil po ni Amang Yahweh si David para sa kabayaran ng kanyang mga naging kasalanan. Ano po? Sometimes, yung punto na maranasan natin yung kabayaran ng ating mga naging kasalanan. Maaaring ito'y makapagpapatuto. Magiging katutuan para matutunan natin yung burden ng ating kasalanan. Pero huwag po nating hintayin na maging sukdulan yung ating kasalanan para tayo bigyan ni Amang Yahweh ng burden na kabayaran ng ating nagawang pagkakamali. Sukdulan kasi nagawa ni David ayon sa ibinigay na pangunawa ng ama. Siya'y may asawa na, kinuha pa niya ang asawa ng kanyang kawal, bagamat alam niya itong may asawa na. Ano po? Yun po yung pagkakamali ni David. At yung kanyang pagiging hari, dahil sa ginawa niya, sinabi ni Amang Yahweh na dahil sa ginawa mo, ay nagkaroon ng pagkakataon ng kaaway ni Amang Yahweh na ipagtungayaw ang kanyang kadakilaan dahil sa ginawa ni David. Yun po yung ating iiwasan, na mabigyan natin ng kahihiyan ang pangalan ni Amang Yahweh at ang pangalan ng ating rabay dahil sa ating mga gawa. Ano po? That's David Exodus. Pero hindi po siya nawalan ng tinatawag na pagtitiwala kay Amang Yahweh. Bagamat ganun ang hiniling sa kanya ni Amang Yahweh na kaparusahan, tinanggap po niya ng may kababaang loob. Ano po? Sunod na kwento. Huling kwento na ito. Ito'y kwento naman ng isang propeta.
Siya po ay isang propeta nung kanyang panahon. Pero sa pagpili ng ama sa kanya bilang propeta, may hiniling po si Amang Yahweh sa kanya. Ano po? Kilalanin po natin ang propeta na hiniling ni Amang Yahweh na payagan siyang patayin ang kanyang tinatawag na apple of his eye. Ito po ay si Propeta Ezekiel. Sabi po niya dito kay Propeta Ezekiel, chapter 24. Ito. Nang mapili po ni Amang Yahweh si Ezekiel bilang isang propeta, may hiningi po si Amang Yahweh na kapalit para maunawaan ng bayang Israel kung anong gagawin niya sa kanyang bayan. Pero ito'y ipinaranas ni Amang Yahweh kay Propeta Ezekiel. Ezekiel chapter 24 verse 16. Sisimulan ko sa verse 15. Sabi po niya rito, ang salita ni Amang Yahweh ay dumating din sa akin na nagsasabi, anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan ang nasa ng iyong mga mata. Gayon may hindi ka tatagis ni iiyak man, ni aagos man ang iyong mga luha. Now, imagine ninyo isang araw. Nagsasaya ka dahil pinili ka ni Amang Yahweh na kanyang maging lingkod. Maging propeta. Or maging pastor. O kaya maging deacon. Or anything. Ebanghilista. Apostol. Propeta. Natutuwa ka sa pagkapili ni Amang Yahweh sa iyo. Then all of a sudden, sasabihin ni Amang Yahweh sa iyo, anak ng tao, kukunin ko ang asawa mo. Hindi ka pwedeng magluksa. Ito ay gagawin ko sa iyo para maranasan mo ang ipapadanas ko sa aking bayan. Now, tayo ba'y matutuwa after that? O sasabihin natin, Amang Yahweh, tanggalin mo na akong bilang propeta mo. Huwag mo lang kunin ang aking asawa. Saan po tayo susuling? At ano ang ating sasabihin kay Amang Yahweh? Tayo ba'y mag-give up sa ibinibigay na pagpapala bilang isang propeta o kaya pastol o kaya ebanghilista? At i-give up natin ang pagkapili sa atin dahil kukunin niya ang ating asawa o mahal sa buhay? Alam po ninyo, napakahirap pong sagutin ano po. Pero dito po sa kwento ni Ezekiel, ginawa po niya ang pinapasabi ni Amang Yahweh. Hinayaan po niya na mamatay ang kanyang asawa. Dahil ito'y hiniling ni Amang Yahweh. Siya po'y nagpatuloy bilang isang propeta. Now, ang Exodus po ni Ezekiel ay hindi po galing sa kanya. Galing kay Amang Yahweh yung kanyang tinatawag na dahilan ng kanyang paghihinagpis. Sabi niya rito, kukunin ko ang iyong asawa, hindi ka tatangis, hindi ka iiyak, ni hindi man aagos ang iyong luha. Magbuntong hininga ka. Yun ang mga gawang Ezekiel. Sabi niya, magbuntong hininga ka. Ngunit huwag malakas. Huwag mong tangisan ng patay. Itali mo ang pugong mo sa ulo, isuot mo ang iyong mga panyapak sa iyong mga paa, huwag mong takpan ang iyong mga labi, at huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao. Yun ang gagawin mo, Ezekiel, pero hindi ka magluluksa. Magbuntong hininga ka. Dahil alam ko, iiyak ka sa gagawin ko, pero huwag kang, anong sabi niya? Huwag mong ipapakita ang iyong pagdadalamhati. Anong ginawa ni Ezekiel? Ezekiel is isang lingkod to the max. Tunay at tapat na lingkod si Ezekiel. Dahil after na sinabi ni Amang Yahweh yun, anong ginawa ni Ezekiel? Sa gayoy nagsalita ako sa bayan ng kinaumagahan. So paggising ko sa umaga, yung pagkautos ni Amang Yahweh sa akin, ginawa ko. Nangaral ako sa bayan. Now, imagine ninyo na nangaral si Ezekiel sa bayan, knowing na mamamatay that day ang kanyang asawa. Now, magagawa kaya natin yung gawin
ang ipinapagawa ni Amang Yahweh sa atin, knowing na mamamatay ang isa nating mahal sa buhay. Buhay ang kanyang asawa ng si Ezekiel ay umalis para mangaral. Kinahapunan ay namatay ang aking asawa at aking ginawa ng kinaumagahan ang gaya ng iniuutos sa akin. Now, imagine ninyo, hindi inalintana ni Ezekiel ang kanyang kapigatian. That is his exodus. Kung paano siya nakaalis sa kanyang kinasasadlakang pighati at siphayo. Inisip niya si Amang Yahweh na nagbigay sa kanya ng pagpapala bilang isang propeta. Hindi po inalintana ni Ezekiel yung kanyang pagkasiphayo sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naging tapat po si Ezekiel at hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nag-give up sa kanyang gawain na ibinigay ng Ama. Even after the fact na hiniling ni Amang Yahweh na papatay niya ang kanyang asawa. Now, ilan sa atin ang magsasabi na iiwanan natin ang lahat dahil kay Amang Yahweh? Sino ang makapagtataas ng kanyang mga kamay? Alam po ninyo, napakadaling sabihin yung sinasabi ng ating rabbi na ang sino mang mag-iwan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang mga ari-arian at mga mahal sa buhay dahil sa akin, ay siyang aking magiging... Napakadaling sabihin po, ano po? Pero pag dumating kaya ng puntong katulad ni Ezekiel, masasabi pa rin kaya natin na mahal natin si Amang Yahweh? Or tatalikuran natin ang gawain ni Amang Yahweh at babalik tayo sa ating mga asawa at mga anak? This is our exodus kung dumating ito sa atin. Paano tayo aalis sa ibinigay na pagsubok ng ating Ama sa atin? Mananatili pa rin ba tayong nananampalataya? Alam po ninyo, dito sa Salmo chapter 30 verse 5. Mga awit, chapter 30 verse 5. Sabi niya, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Sa pagsubok na binigay niya kay Jose, sa pagsubok na binigay niya kay Naomi, sa pagsubok na binigay niya kay Ezekiel. Paano ito tinanggap ni Jose? Paano tinanggap ni Naomi? Paano tinanggap ni Ezekiel? Tinanggap po nila ng may pagpapakumbabang loob. Hindi po sila naghinanakit kay Amang Yahweh. Dahil ito'y ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila bilang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Pero hindi po sila nag-give up. Ang galit niya kay David, to whom much is given, as much is required. Ang galit niya kay Moses, to whom much is given, as much is required. Lagi nating sinasabi. Sa kanilang pagkakamali, pinarusahan po sila ni Amang Yahweh, pero hindi po nakalimot si Amang Yahweh na sila bigyan ng pag-asa. Kaya sabi niya, ang kanyang galit, sabi niya, ay panandalian. Samantalang ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Maaaring ang ating siphayo takes long. Umiiyak po tayo sa ating pagkasiphayo. Totoo po yun. Umiiyak tayo sa naging pagkakamali natin sa buhay. Pero ang tanong, gaano katagal tayo uiiyak? Gaano natin gagawin ang ating buhay bilang isang magdamag? Ang magdamag ba natin is magdamag lamang o ang magdamag natin ay taon? Taon tayong umiiyak dahil sa ating pagsusumamo dahil sa nagawa nating pagkakasala. O dahil sa pagsubok na ibinigay ng Ama sa atin at sinasabi natin sa ating Ama, kailan matatapos ang aking siphayo? Nasa atin din po. Nasa atin. Dahil kung iisipin po natin na ito'y pagsubok ng Ama para sa ating ikatututo, sabi niya, joy comes. Kailan? In the morning. Kapag tinanggap na po natin ito at maluwag sa ating dibdib, then joy comes in the morning.
Hinihintay mo na, iniisip mo na yung pag-asa na ibibigay ng Ama at yung bagay na ibibigay ng Ama na pagpapala sa iyo. Kaya ikaw na ay makakaramdam ng ligaya at pag-asa kinaumagahan. Meaning tatapusin mo na ang iyong pagkasiphayo sa magdamag. Kaya ang pagkasiphayo po natin is kung gaano ito katagal, tayo po ang magsasabi. Kung tayo ay mananatili sa ating pagkasiphayo, sisisihin natin, babalik-balikan yung ating buhay nang tayo po ay mapalungi. Abay tayo po ay mananatili sa ating magdamag na pag-iyak. Pero kung iisipin po natin na may pag-asa at may dahilan si Amang Yahweh sa ginawa niya ito sa atin at pinahintulutang mangyari sa atin para tayo sana ay matuto, then ang umaga po natin ay darating. At mas mabilis ang pagdating ng umaga na yaon dahil iniisip natin na si Amang Yahweh ang nagbigay, siya rin ang magbibigay ng pag-asa. Ano po? Kaya sabi niya dito sa pangalawang Korinto, ito, chapter 4, verse 17. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 17. Sabi niya rito, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Anong sabi ni Saulo? Ang magaang kapighatian. Ang saglit na paghihirap. Ang saglit na siphayo. Ang panandaliang pag-iyak. Ay ito daw dapat ang siyang magbigay sa atin na gagawa ng lalong bigat na kaluwalhatian. Meaning, lalong magtutumibay ang ating pag-asa at pananampalataya. Dahil kilala natin kung sino ang nagpahintulot na maranasan natin ang mga bagay na ating nararanasan. Ito pa, Isaiah chapter 54 verse 8. Isaiah 54 verse 8, ito pa ang sabi niya. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking muka sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Sabi ni Amang Yahweh na iyong manunubos. It is true. 13 years kay Jose. Ikinubli ni Amang Yahweh ang kanyang mukha kay Joseph for 13 years. Ikinubli ni Amang Yahweh ang kanyang mukha kay Moses for 40 years. Ikinubli ni Amang Yahweh ang kanyang mukha more than 10 years kay Naomi. Ikinubli ni Amang Yahweh ang kanyang mukha kay David dahil sa kanyang kasalanan. Ikinubli ni Amang Yahweh ang kanyang ang kanyang mukha kay Ezekiel para maranasan ni Ezekiel ang ipaparanas ni Amang Yahweh. Pero after that, sabi ni Amang Yahweh, kaaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, meaning may pag-asa. Hindi tinatapos ni Amang Yahweh ang buhay natin sa kapighatian. Hindi po. Tatandaan niyo po palagi, wala kayong mababasa sa Biblia nagtunay at tapat na lingkod na iniwanan ni Amang Yahweh at the end of the day. Lagi po ang kwento, at the end of the day, laging nagpapadala ng pag-asa si Amang Yahweh. Ano po? Kaya tandaan po natin yan. Unang Pedro, chapter 1. Malapit na po tayo mga kapatid. Kaunting pasensya na lang. Ito'y para sa ating ikatututo. Ano po? At ikakaayos sa buhay. Unang Pedro chapter 1 verse 6, sabi niya, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Totoo po. Naiiyak po tayo kapag dumarating ang tinatawag na suliranin. Naiiyak tayo pag dumarating ang sipayo. Tinatanong natin ang Ama, bakit ako? Kaya sabi ni Apostol Pedro, totoo. Pero ito'y sandaling panahon.
Bakit? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusupok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yung pagpupunyagi pala natin para sa karangalan ng ating Rabbi Yeshua. Para patunayan ng ating Rabbi na bagamat tayo ay nakakaranas ng ganitong pagsubok sa buhay, bagamat tayo ang gumawa ng sarili nating batot, ipinukpok sa ating ulo, pero at the end of the day, kung tayo po'y mangungunyapit sa pananampalataya ng Rabbi, ito po'y para sa kanyang ikaluluwalhati. Ano po? Kaya tayo po ay mangunyapit sa ating pananampalataya. Ano man po yung nararanasan nating bagabag sa buhay, ito may gawa ng ating sariling mga kamay dahil sa ating maling desisyon o pagsubok na ibinigay ng Ama para patunayan kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ano po? Hebreo chapter 12 verse 10 and 11. Hebreo 12 verse 10 and 11, sabi niya, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ano sabi niya? Pinarusahan daw tayo ng Yahweh sa ating ikatututo. Ngunit ngunit ito'y para sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. See that? Para sa ating ikatututo. Lagi nating tatandaan, Roma chapter 8 verse 28. Lahat nangyayari sa atin ay para sa ating ikatututo. Ano po? For our own good. Sa ating ikabubuti. Kaya sabi pa niya sa verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Totoo po. Lahat po tayo iiyak. Pero sabi niya, gayon may, pagkatapos ay mamumunga ng bungang payapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagit. Pero ito'y para sa inyong pananampalataya. Yun ang dahilan kung bakit may pagsubok. Yun ang dahilan kung bakit sometimes, kumuha man tayo ng bato na ipinukpok sa ating ulo, sa ating maling desisyon, sana ay matuto tayo. At I pray na sa aral ng Rabbi, may natutunan po tayo. Ano po? Kaya sabi niya dito, huling talata ko na po ito. Unang Pedro chapter 5 verse 10. Ito po ang huling talata natin mula kay Apostol Pedro. 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi niya, ang Ama ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag. Lahat po tayo ay pinili ng Ama. So kung siya man po ay magpadala sa atin ng pagsubok, o siya man ay magbigay ng kaparusahan dahil sa ating maling desisyon, ang Ama ay siyang tumawag sa atin sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Mesyas, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Yung ating siphayo, pagsubok, kabagabagan sa buhay, sabi ni Apostol Pedro, saglit lamang. Pagkatapos ng saglit na ito, sabi niya, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. See that? Si Amang Yahweh nagbigay ng ating kaparusahan, si Amang Yahweh nagbigay ng ating mga pagsubok, si Amang Yahweh din ang magpapasakdal sa atin at magpapalakas sa atin at magpapatibay sa atin kung tayo'y mananatiling tapat hanggang wakas. Hallelujah. So ito po ang aral ng ating Rabbi, mga kapatid. And I pray na tayo po ay may natutunan sa buhay. Ano man po yung mga kabagabagan po natin. Tayo man ang may gawa
o pagsubok ito ng Ama. Ito po'y ibinigay sa atin na mangyari para po matuto tayo sa buhay. At kung ito po'y gawa ng ating maling desisyon, tanggapin po natin ang kaparusahan at consequences ng ating mga gawa. Huwag po tayong magtampo sa Ama, ano po? Bagkus matuto po tayo. At next time siguro, humingi tayo ng payo sa mga ipinadala ng Ama na namumuno sa atin na nagbibigay ng aral. And more, bago po natin ang gawin ng isang desisyon, ipagdasal po natin. Humingi po tayo ng payo sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na siya pong gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat po mga kapatid, at kung kayo man po ay nasa gitna ng inyong mga kabagabagan, ang sabi po ng Rabbi, kayo ay manatiling tapat dahil si Amang Yahweh na nagbigay ng inyong kaunting saglit na pagsubok, siya din ang magpapadala ng kalakasan, pag-asa at ikakasakdal ng ating pananampalataya. Mabuhay po ang ating Rabbi mga kapatid. Purihin po natin ang ating Rabbi Yeshua. Dakilain po natin at luwalhatiin po natin ang ating Amang Yahweh sa lahat ng kanyang mga gawa. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala po ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach ay sumainyo pong lahat. Salamat po and shalom. Hallelujah. Hallelujah po. Hallelujah.